Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Patuloy po nating pag-alabin ang pagmamahal sa ating bayan. Kami po ang inyong mga kasama ngayong araw ng Sabado. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Leona Luisa A. Anderson, Mrs. Cosmo Road 2026 Grand Winner, na bumabati po ng maligayang kasarinlan sa lahat ng Pilipino sa mundo. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang panghunahin balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Alinsunod sa layuning magkatid ng liwanag at serbisyong pangkomunidad sa ilalim ng patuloy na pagpapatupad ng Benguet PPO Pag-PTED Pailaw Project, muling namahagi ng mga solar-powered lights ang Benguet Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Janicia D. Bonoy, katuwang ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development na pinamumunuan ni Governor Honorable Melchor D. Diclas. Sa nasabing aktibidad na ginanap sa Benguet PPO Provincial Headquarters noong Hunyo 10, 2026, 11 solar lighting units ang ipinagkaloob sa mga piling benepisyaryong pamilya mula sa iba't ibang bayan ng Benguet. Bukod dito, 5 solar-powered streetlights ang ibinigay sa Mangkayan MPS, 7 sa Kibungan MPS at 8 naman sa Kapangan MPS. Ang mga ito ay gagamitin sa pagpapatupad ng pailaw project sa kani-kanilang nasasakupan, partikular sa mga lugar na walang kuryente upang mapalakas ang kaligtasan at kaayusan ng kapaligiran. Namahagi rin ng 32 set ng school supplies at lunch boxes sa mga piling benepisyaryo habang 6 pang set ang ibinigay sa isang pamilya sa Bugyas. Dagdag pa rito, isang wheelchair ang ipinamahagi para sa isang benepisyaryong nangangailangan sa Takadang Kibungan bilang patunay ng mas malawak na saklaw ng serbisyong hatid ng programa. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor Diclas ang kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at komunidad upang maisakatuparan ang mga programang may pangmatagalang epekto sa buhay ng mga mamamayan ng Benguet. Samantala, taus-pusong pasasalamat naman ang ipinahayag ni Police Colonel Bonoy sa lahat ng katuwang, donors at stakeholders na walang sawang sumusuporta sa matagumpay na implementasyon ng Pailaw Project at iba pang community-centered initiatives ng Benguet PPO. Ang aktibidad ay isang patunay na matatag na dedikasyon ng Benguet PPO at Pag-PTED sa pagsusulong ng mga programang naglalayong paunlarin ang buhay ng mga nasa laylayan sa pamamagitan ng sustainable, makabuluhan at makataong serbisyo, kasabay ng pagpapalakas ng ugnayan para sa inklusibong kaunlaran sa buong lalawigan. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Mary Ann M. Pardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
ipinakita ng Philippine National Police Maritime Group ang lumalakas nitong kakayahan at kahandaan sa pagtugon sa mga apektado ng kalamidad sa Sarangani Province. Nito lamang ika-10 ng Hunyo, nagsagawa ng matagumpay na pag-unload ng mga relief goods ang mga tauhan ng Sarangani Maritime Police Station sa Port of Glan. Katuwang ng Maritime Police ang Special Operation Unit 5, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection sa paghahatid ng tulong para sa mga mamayang apektado ng masamang panahon. Bukod sa pagdating ng mga relief goods, agarang tumulong din ang mga operatiba sa mga na-stranded na turista at mga pasyenteng nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Sa pamamagitan ng mahusay na koordinasyon ng mga kinakaukulang ahensya, ligtas na naihatid at naisakay ang mga ito sa barko ng Philippine Coast Guard para sa transportation patungo sa General Santos City. Ang operasyong ito ay patunay ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at operational effectiveness ng Maritime Group sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluman Dara Palogni, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Isang regional priority high-value individual ang naaresto sa isinagawang search warrant operation sa barangay Eastern Looc Paridel, Misamis Occidental. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang baril at isang granada sa bahay ng sospek madaling araw ng Hunyo 10. Kinilalang sospek sa alias na po, 38 anyos, residente ng Purok Yellow Top ng nasabing barangay. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit ng Misamis Occidental Police Provincial Office ang operasyon katuwang ang Plaridel Municipal Police Station at 1002nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10. Ipinatupad ng mga operatiba ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Sa pagsisilbi ng search warrant, nadiskubre at nakumpiska ang isang caliber .45 pistol na may kasamang magasin at 8 live ammunition. Bukod dito, nakarecover din ang mga otoridad ng iba't ibang sachet ng hinihinalang shabu, improvised glass pipes, aluminum foils, digital weighing scale, heat sealer, 2 cellular phones at isang hand grenade. Ayon sa pulisya, umabot humigit kumulang 55.2 na gramo ang kabuang timbang ng mga nakumpiskang hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na mahigit 375,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang sospek habang inihanda ang pagsasampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 at iba pang kaukulang batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa PRO 10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi Picobero. Sa kampanya kontra illegal na droga, 3 anti-drug operations ang matagumpay na naisagawa na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 drug personalities at pagkakakumpiska na mahigit 3 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 21,000 piso. Sa kampanya laban sa mga loose firearms, 3 individual ang voluntaryong nagsuko ng kanilang mga baril bilang pakikiisa sa programang pagpapalakas ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. 12 wanted persons naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng mga kapulisan sa buong lalawigan, patunay ng mas pinaigting na manhunt operations ng CNPPO. 3 katao rin naman ang naaresto sa isang operasyon laban sa ilegal na sugal, habang 32 individual ang nahuli sa 5 magkakahiwalay na operasyon kontra ilegal na pangingisda. Nakumpiska rito ang mga isda at paraphernalia na nagkakahalaga ng mahigit 400,000 piso. Samantala, sa kampanya laban sa Communist Terrorist Group o CTG, 3 dating taga-suporta ang voluntaryong sumuko at muling nagbalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Muling ipinamalas ng mga kapulisan ang kanilang kahandaan at dedikasyon sa paglilingkod ng mabilis nilang tugunan ng isang aksidente na naganap sa Sitio Ambatak, Barangay Bayo, Bontoc Mountain Province. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng 1501st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 15, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection Bontoc Fire Station, Bontoc Municipal Police Station at mga voluntaryong sibilyan upang magsagawa ng rescue operation sa lugar ng insidente. Batay sa paunang investigasyon, isang motorized tricycle na minamaneho ng isang 23 taong gulang na lalaki mula sa Sitio Alimit, Barangay Hukab, Kiangan, Ifugao ang nasangkot sa aksidente. Ayon sa ulat, nawalan umano ng kontrol ang driver sa minamanehong sasakyan dahilan upang ito'y mahulog sa isang bangin. Pagkatanggap ng impormasyon hinggil sa insidente, agad na nagtungo sa lugar ang mga rumespondeng tauhan at nagsagawa ng rescue at retrieval operations. Sa pamamagitan ng maagap at sama-samang pagkilos ng mga ahensya at mga voluntaryo, matagumpay na naiahon ang sugatang driver mula sa pinangyarihan ng aksidente. Agad din siyang nabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa Bontoc General Hospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Ang matagumpay na pagtugon sa insidenteng ito ay sumasailalim sa pagpapatupad ng 7 Focused Agenda ng Chief PNP, particular sa Enhanced Managing Police Operations sa pamamagitan ng maagap at epektibong pagresponde ng mga kapulisan sa isang emergency situation. Ang insidenteng ito ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng PNP na maghatid ng mabilis, profesional at makataong serbisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng publiko. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patruluman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Formal nang inilunsad ng Philippine National Police ang Integrity Caravan for Ethical Policing kahapon, ika-10 ng Hunyo sa Bulwagang Lapu-Lapu, Campo Crame. Layunin ng programa na higit pang mapalakas ang integridad, pananagutan at mataas na pamantayang etikal sa hanay ng kapulisan bilang bahagi ng patuloy na reforma at pagpapaunlad sa organisasyon. Dinaluhan ang aktibidad ng PNP Command Group, Inspector General ng Internal Affairs Service, mga direktor ng Directorial Staff at Personal Staff, Division Directors ng National Support Units at mga kinatawan mula sa DPRM at Uniform Personal Affairs Division. Sa ngalan ni PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr., pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard M. Banac ang programa upang ihatid ang mensahe ng pamunuan. Binigyang diin ni Police Lieutenant General Banac ang kahalagahan ng pagpapanatili ng integridad at etikal na paglilingkod sa lahat ng antas ng organisasyon upang higit na mapatatag ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Ang Integrity Caravan ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng PNP para sa isang mas responsable, tapat at makataong serbisyo para sa sambayanang Pilipino. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patruluman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Malaking halaga ng hininalang iligal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa isang intelligence-driven checkpoint operation sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Isang high-value individual o HVI ang naaresto matapos umano'y makuhanan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Pines, Oroqueta City, Misamis Occidental, gabi ng Hunyo 9. Kinilala ng mga otoridad ang sospek sa alias Namon, 42 anyos na lalaki, walang trabaho at residente ng Barangay Eastern Plaridel, Misamis Occidental. Pinangunahan ng Oroqueta City Police Station ang operasyon sa Border Control Point Checkpoint sa koordinasyon ng Provincial Intelligence Unit ng Misamis Occidental, Provincial Drug Enforcement Unit at Plaridel Municipal Police Station. Bandang alas 11 ng gabi nang dumaan sa checkpoint ang isang puting Ford Everest. Napansin umano ng mga pulis na may inihagis ang sospek sa kalsada habang papalapit sa checkpoint. Dahil sa kahina-hinalang kilos nito, agad na sinuri ng mga operatiba ang mga itinapong bagay. Sa beripikasyon, natuklasang ang mga ito ay naglalaman ng puting kristalinong substansya
na hinihinalang shabu. Dahil dito, isinailalim sa mas masusing inspeksyon ang sospek at ang sasakyang kanyang minamaneho. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang iba't ibang laki ng heat cell plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu, kabilang ang 6 na extra large sachets, 2 large sachets, 11 rectangular sachets, at 10 maliliit na sachets. Nakumpiska rin ang mga bag at drug paraphernalia at ang Ford Everest na sinasakyang sasakyan ng sospek. Umabot sa humigit kumulang 160 gramo ang kabuang timbang ng mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na may katumbas na standard drug price na umaabot sa mahigit 1.08 million pesos. Patuloy naman ang dokumentasyon at inventory ng mga nakumpiskang ebidensya habang inihanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa sospek dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkaaresto sa sospek at pagkasabat ng mahigit 1 milyong pisong halagang hinihinalang shabu ay patunay na nanatiling matatag ang aming kampanya laban sa iligal na droga. Patuloy naming paigtingin ang intelligence-driven operations at checkpoint activities upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng ipinagbabawal na gamot sa aming komunidad. Hinikayat din namin ang mga publiko na magkipagtulungan at magbigay ng impormasyon upang sama-sama nating mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Patuloy rin ang panawagan ng PRO10 sa publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa iligal na droga. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa PRO10 Misamis Occidental Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Rapi P. Cubero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, nais ko pong muling magpasalamat sa lahat ng ating masusugid na manunood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host for today ngayong araw ng Sabado na walang iba kundi si Miss Leona Luisa A. Anderson na fresh from her victory ng Mrs. Cosmo World 2026. Maraming salamat Miss Leona sa parangal na ibinigay mo sa ating inang bayang Pilipinas. Very proud Pilipina po. Nais kong magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin sa laban ng Mrs. Cosmo World 2026. Patuloy ko pong isusulong ang aking mga advokasya tulad ng women empowerment, poverty alleviation, and education for all. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutan mag-like, follow, and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala po ang pambansang pulisya kaugnay sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinapaalalahanan po ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatsyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BRAM. Ugaliin mag-fact check at magbahagi lamang ng tama, beripikado at mapagkakatiwalaan impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maligayang pagbati rin kay Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. bilang isa sa mga nangungunang lingkod bayan sa Pilipinas. Saludo po kami, sir, sa inyong dedikasyon at tapat na paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Muli po, maligayang kasarinlan 2026 sa lahat ng Pilipino sa mundo. Ako po muli naman si Leona Luise Anderson, Mrs. Cosmo World 2026. Special shout out po sa lahat ng NAPOLCOV officers na nandito sa PICA-G from Tuesday until Thursday, lalong-lalo kay Police Inspector Manolo A. Barredo Jr. Maraming salamat po sa inyong oras, sir, sa inyo at sa inyong mga kasamahan. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.